Mga bagong bayani kung tawagin, sila ang ating mga overseas Filipino workers. Mga tunay na bayani, lalo na't malaki ang sakripisyong ginagawa nila ang mawalay sa kanilang mga minamahal na pamilya. Ito si Jam, 7 taong gulang. 2 taon pa lamang nang nag-abroad ang amang si Ronnie upang magtrabaho. Bagamat malaki ang kita at naibibigay lahat ng kailangan ng pamilya, hindi nito mapunan ang pangungulila ni Jam sa kanyang ama. Kapag may mga occasion sa school, tulad ng Girl Scout, lalo na pagsasabitan siya ng medal, nakita niya yung mga classmates niya, kompleto, nanay, tatay, kami dalawa lang. Eh, sabi niya, Mami, bakit wala si Daddy? Sabi ko sa kanya, nasa abroad, nagtatrabaho kasi kailangan natin ng pera. Pero kahit ano pang paliwanag mo sa isang musmos na katulad ni Jam, di pa rin niya lubusang maiintindihan kung bakit kailangang umalis ang kanyang daddy. Malulungkot ako. Bakit malungkot? Kasi wala daddy pag birthday ko. Sa mga litrato na lamang nakikita ni Jam ang amang si Ronnie. Isang keyboardist si Ronnie at palipat-lipat siya sa iba't ibang bansa dito sa Asia. Nagsimula siyang mag-abroad noong 2005 dahil hindi na naging sapat ang kita niya dito sa Pilipinas bilang keyboardist. Hindi naman lingid sa atin na kapag nagtrabaho sa abroad, malaki yung sweldo. Gusto ko na na malaki yung sweldo niya para sapat yung pangangailangan namin. Pero kung nung iisipin ko na lalaki yung mga anak ko na malayo sa kanya, parang hindi ko yata kaya. Ang pananabik sa ama ay lalong nagiging masinhi tuwing birthdays at iba pang mahahalagang okasyon. Tanging ang Diyos na lamang ang pinagkukunan ng lakas ni Maribel at Jam, lalo na kung nakararamdam ng kalungkutan. Alam mo, mahirap yung tumayong mag-isa lang na mag-alaga sa anak. Nagsasabi ako sa kanya na, Lord, kayo na po yung maging tatay kay Jam kasi mahirap na ako lang kasi hindi ko kakayanin. Kasi lumaki ako ng malayo sa magulang. Lalo na sa tatay, hindi kami close. Kaya ayoko mangyari sa anak ko na lalaki siya na hindi rin close sa tatay niya. Tinugon ng Diyos ang munting panalangin ng mag-ina. Nakauwi na si Ronnie sa bansa upang makapiling ang kanyang asawa at anak. Saya ako kasi nandito na ako sa Pilipinas. Though kahit hindi ako sigurado magkakatrabaho ako, yung pangangailangan ng pamilya, matutugunan ko dahil anumang problema nila, nandito ako. Pag may nakakasakit o kaya kailangan ko alagaan o pag kailangan ni misis ng masasandigan, nandito ako. Kaya hindi na ako babalik muli sa ibang bansa. Di natapos ang katugunan sa mga panalangin ng pamilya. Isa pang pagpapala ang biglaang pagkakaroon ng trabaho ni Ronnie dito sa Cavite. Isa siyang music teacher at prefect of discipline sa Kinyang Academy. Masaya kasi kumpleto yung pamilya. Yun yung bata pa ako, gusto ko na magkaroon. Yung kumpletong pamilya. Kahit na hindi ganun kalaki yung sinesweldo niya. Kahit na sapat-sapat lang. Masaya ako kasi na nagtitiis kami na kumpleto kami. Na-overwhelm ako nung natanggap ako bilang teacher sa Kinyang Academy, natuwa ako kasi siniguro talaga ng Panginoon na hindi niya ako pababayaan. Kahit na hindi ako bumalik na ibang bansa, magbibigay siya ng pinansyal na suporta sa akin. At excited din kasi bagong karanasan. From manunugtog, isa ka ng guro at isang napaka-noble na profession. Hindi naglaon ay may dumating pang pagpapala sa mag-asawa. Isang bagong supling ang isinilang ni Maribel na pinangalan ng Jazz. At ngayon ay may parating pang pangatlong baby ang mag-anak. Napatunayan ng mag-anak na sa tulong ng Diyos, di na kailangan mga ibang bansa pa at mawalay sa sariling pamilya.